7 step to achieve financial freedom. Number 1, invest in financial literacy. Kailangan natin to kasi para hindi tayo ma-scam, para hindi tayo matakot mag-invest. At kailangan na umattend tayo ng financial seminar para malaman natin kung paano mag-ipon sa tama at mag-invest sa tama. Pangalawa, increase cash flow. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang source of income natin. So, hindi sapat na umasa lang tayo sa ating kinikita ngayon kasi kapag nag-budget tayo, ay talaga namang kakapusin tayo. So, marami ng paraan para kumita. So, tayo na lang ang magre-research at mag-aaral. Pwede din tayo kumita sa online. And pangatlo is get a healthcare. Siyempre, kung nagbi-build tayo ng wealth at nagtatrabaho tayo, kailangan proteksyonan natin yung ating sarili kasi napapagod din tayo magtrabaho. At siyempre, tayo ay normal lang at anytime pwede tayong magkasakit. So, para hindi masayang yung napundar nating mga sasakyan, bahay, at mga, alam nyo yung mga naipon natin ng matagal na panahon. So, kailangan natin ng healthcare. Kasi alam naman natin na kapag tayo ay nagkasakit, doon mauubos yung ating savings. And number 4, insure yourself. Kung maraming umaasa sa'yo sa active income mo, kailangan insured tayo. Kung maraming nakadepende sa'yo, pamilya mo, mga anak mo, so kailangan insured tayo. Kasi kapag tayo ay nag-exit sa mundong ito, meron tayong instant money na may pamamana at hindi kahirapan. So yun. And number 4, pay off your debt. So, kailangan unti-unti nating bayaran yung ating mga utang at huwag tayong mag-ipon ng utang. Kasi yung utang, yung bad debt, ay yan yung sumisira sa ating pag-build ng wealth. At yan din yung nakakabutas ng ating bulsa. So, kapag may utang tayo, hindi tayo makaipon. 'Di ba? And then number 6, emergency fund. At least 3 to 6 months or 12 months ng ating income magtabi tayo para hindi magalaw yung ating income at hindi tayo magkaroon ng utang. Kasi 'di ba sabi ng mga mentor kapag tayo ay nagkaroon ng emergency fund, kapag tayo nagkaroon ng emergency, sorry ay ang nagiging solution natin is mangutang. Pero kung meron tayong emergency fund, hindi tayo magwo-worry agad. Kung meron tayo kaagad na ibibigay or meron tayong magagamit kung sakaling dumating yung uncertainty. And number 7, invest in passive income. Yan, ito yung lagi kong pinopost na hindi lahat ng ating kinikita ay uubusin natin or gagastusin sa mga bills or sa mga basic needs. Kailangan may matira pa rin at i-invest natin sa mga paper asset. At very affordable na po mag-invest. Tulad sa mutual fund, 20 pesos, pwede kang mag-top up. Minimum yun. Tapos sa Kaiser Saving Program. So, to know more about right saving and investing, mag-message ka lang Nilo Padrilan. Thank you for watching. Bye!